Di ba? Kasi ganito kalaki yung kita. Oh. Eh siguro, bumaba yung kita nila, kaya lagi siya naghahabol. Tama? Sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million, ano to, pesos? Or... Ano ba? 2.8 million pesos muna ito, Kong, sa Pilipinas. Ano at from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Grabe, no? Ang kanya ho kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang total views ay 6.3 billion views approximately. Kong. Ano ha? So yun po ang ito po yun nilabas mismo doon sa YouTube. Ano? At well, wala namang itong 2.8 million from 2.8 million to 45.2 million per month ba ito? Oh, monthly. Nakalagay yun. Monthly po. Average mo yan. Opo. Range. Nelson, kunin mo nga yung range nito. Halimbawa, i-add mo yung 2.8 plus 45.2 divided by 2 para makuha lang natin yung ayan, range. Opo. 2.8 plus 45.2 divided by 2. Opo. Magkano? Yan. 23.9. So, mari siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan. Doon sa YouTube. YouTube pa lang po yan, Kong, pinag-uusapan. Sa YouTube account po niya ng Rapid Tulpo in Action. 23 point, halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito dun sa listening duration ng... Yes po, yung haba na pinapanood sa hanggang maaring, yung haba na yon. So kaya kung kinuha yung range, maaari siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos per month. Kasi kung panonoorin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang ano nun kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question. Yung motibo, yan ako. Ng pagtulong. Yan na. Kasi may hirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong? Yun na. Siyempre, hindi tao sa puso yung pagtulong. Bakit naman magiging tao sa puso kung kino-content ka, tinutulungan ka, pero mas malaki yung bumabalik sa kanya? Diba? Shoutout sa'yo, Virginia Fernandez. Good afternoon. Good afternoon siguro. Sa US ka, no? Ayan. Diba? So, nasan yung yung tao sa puso pagtulong kung ganun ang mangyayari? So, tuloy natin. O dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month. Well, yun ang iisipin talaga natin, Kong. Pagkatapos, ito 24 million naman approximately. Ngayon, pag viral yung mo, no? Kasi gano'n naman talaga. Gano'n naman talaga nangyayari diyan. 'Di ba? Pag viral yung kwento ng buhay mo, mga like kabitan, ganyan, yun talaga yung pinipili nila, yung mag-viral. Ano? Ipapangalandakan sa buong mundo yung kahihiyan ng buhay nyo, no? Yung kahihiyan ng pamilya ninyo, ipapangalandakan sa buong mundo. O sabihin natin, bigyan ka na ng kalahating milyon na. Diba? Kalahating milyon na ibibigay sa'yo. Magkano kinita? 24 million approximately. Pagtulong ba yun? Pagtulong ba yun? Diba? So, yung sinasabi ni Kong Marcoleta, ang sagot doon, hindi pagtulong yun. Kasi, pinagkakitaan ka. Yun ang totoo doon. Pwede rin mag-suggest na
Kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Ay, opo, May pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, May production. pagka-dramatic, mayroong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, Palagay opo, ko. kapag ka naging, naging viral pa yan, Kong. Opo. So dito pa lamang Ay makikita. hindi, kaya nga ang ginagawa nila, yung alam nila mag-viral. Kaya nga sinasala yan ni Odette. Di ba si Odette ang taga-sala niyan? Alamin kung, di ba may susulat mo yung kwento mo doon sa may papel doon na ano na parang application eh. So babasahin yan, pag nabasa nila yon at hindi mag-viral, referral ka lang. Pero pag nakita nila na mag-viral yon, kasi alam na nila eh, kung mag-viral o hindi eh. Isa lang naman nagiging basehan nila, dalawa eh. Kabitan. Di ba? Away pamilya. Ba? Away kapitbahay. Oh, yan lang naman yung mga basehan nila eh, ng mag-viral eh. Pero, kung ang problema mo, di ba, kagaya dito sa amin, yung mga demolition na nangyayari, na medyo may problema, hindi nila tinatanggap yung mga ganon. Hindi nila tinatanggap yung mga ganon. Sasabihin lang sa'yo, masyado mabigat daw yung kalaban. Malakas daw yung kalaban. Kita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Di ba? Kung dagdag ko pa, dito naman sa lumabas sa YouTube. At sana ma-question din, di ba? Yung sana ma-question nyo din yung yung ginagamit. I mean, mas minsan nagiging priority ang TIA kaysa sa Senado, kaysa doon sa trabaho niya. Sana ma-question din. YouTubers.me. Lumalabas din daw po ito, Rafi Tulfo in Action net worth, $6.03 million US dollar, $6.03 million US dollar hanggang 36.2 million US dollar. Ganun po. Laki, di ba? Yon, Turbo Rider, shoutout sa'yo. Welcome sa live. Ngayon ka naman nakaabot. O kasi pang madaling araw ako, kaya lang wala sila Direct Freddy. Pero nakasabay ko naman sila Tita A. Tsaka sila, si Miss R. Yan. Kalaki ito nga, ang net worth. Sino naman ang... ito naman po ay sa YouTubers.me. Inilabas po nila. Ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, ito po yung usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Net worth ito? Yes po. Oh. So ano yung range natin? 6.3 plus 36.2. Nelson? Divided by 2. Medyo... 6.3 plus 36.2. Sabi ni Kadama, laki ng kita, nakakalula. O kaya nga 'di ba sideline na lang yung Sideline na lang yung Senado. 'Di ba? Kasi sa Senado nasa 500,000 lang ang kita niya buwan-buwan. Dito milyon-milyon. So, kita niyo naman. Kita niyo naman ang ginagawa, 'di ba? Huling-huli naman talaga na nung nakaraan nagpaalam sa hearing iniwan niya yung hearing. Tapos malay-malay mo, nakita natin nasa RTIA pala. No, bakit hindi 'yun nakikita ng Senate President ng ethics? Bakit hindi nakikita 'yon? Yan. Sabi ni Hipolito, Sir, magkailan kaya matutuldukan ng lahat ng kamalian ni artist sa Senado? Malapit na. Malapit na yan. Huwag tayo mainip. Unti-unti lang. Divided by 2. Opo. Ilan yan? Ayan. Ano mo? Magkano inabot? Ito ko nga, lumalabas may computation pa po 21. 21 US dollars. 21 million. US dollars. Times 57.
1.2 B. Grabe, no? 1.2 billion. 1.2 billion. Net worth ni Rapi Tulfo sa YouTube. Tapos, ang malupit doon mga kababayan, ang laki ng kinikita niya, tax-free. Tax-free, bakit? Kasi RTIA Foundation daw ang may-ari ng YouTube channel ng RTIA. Diba? Grabe. Wala mo lang na i-share sa kabanang bayan. Sa laki ng net worth. 1.2 billion. Walang na i-share, no? Hindi nakakaltasan ng tax. Hindi tayo nakakakuha ng share doon sa kinikita niya. Sipin niyo mabuti. Hey Janet, shout out sa'yo. Watching from Sagedi. Sipin niyo mabuti, di ba? Ganyan kalupit. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. O maring matingnan yan pagdating Opo. ng araw. Sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Yun. Baka dun siya madali. Yun nga lang, sinasabi nga niya na hindi kanya. Di ba? Sabi ni Virginia, sana daw i-audit ng BIR. Kaso nga, foundation sila. No? Foundation kasi ang RTIA. So ngayon, I don't think na may karapatan ang BIR na i-audit sila. Ngayon ganito, sana, ang gawin sana dyan, paimbestigahan. Di ba? Paimbestigahan. Kung yung kinikita ba ng RTIA, kasi pag foundation yan, no? Pag foundation po kasi ang isang kagaya niyan na RTIA, no? Pag foundation po kasi yan, lahat ng kinikita niyan mapupunta sa charity. Hindi ka pwedeng kumuha dyan kahit piso ng personal mo. Yun po kasi yun. Kaya sana maimbestigahan yan. At pag nangyari yan, doon na mag-umpisa yung pagbagsak niyan. Di ba? Jun Daroy, kung yung billion na yan ay sa foundation na re-record, dapat ilabas ni Rapi Tulfo ang listahan. Yan, ito siya sabi ko. Kung saan at sino ang naging benepisyaryo for transparency. Ito na nga. Tama ka dyan, Jun Daroy. Iyan na yon. Kasi pag naimbestigahan yan, no? Kung may maglalakas ng loob, kung may maglalakas ng loob na may imbestigahan, yung RTIA na yan. Na sinasabi ni Rapi Tulfo na yan ay foundation at hindi niya pag-aari. Dito na magugulo yung utak niyan. Diyan na magugulo yung utak niya ni Rapi Tulfo doon sa salin niya. Kaya nga sana maimbestigahan yan. Di ba? Magkano lang ba ang sahod ng isang broadcaster? Di ba? Pero tingnan nyo kung gaano kayaman si Rapi Tulfo. Di ba? Nakapagpakasal ng 4 na beses. More charity dapat. Di ba? Kaya pala ganun na lang kung laitin niya si Consonhi dahil ka-level niya, bilyonaryo na rin pala siya. Di ba? Pero si Consonhi, talagang sa negosyo yumaman. Sa legal na negosyo. Hi Cesa, shoutout sa'yo. Pero si RT, sa tingin nyo, yung pagyaman niya, galing ba sa tama? O galing sa panggagamit sa mga tao? Di ba? Galing ba sa tama yung yaman niya? Nagtatanong lang naman ako.
o galing sa panggagamit niya sa mga tao? At galing sa paggamit niya ng RTIA ay foundation, pero ang kinikita ng RTIA, kanino napupunta? Sa kanya ba? O sa charity? Di ba? Kasi, sa laki ng income na yun, ang daming matutulungan na mahihirap nun. Yung sinasabi niyang mahal na mahal niyang mga mahihirap. Di ba? Kung foundation, yan, sure na ang panalo ni Attorney L. Kasi, yung mga video is for public consumption. Yeah. Walang visa ang infringement case. Parang ramdam na natin, di ba, yung sa tono ng pagsasalita ni attorney na nakatanggap na ba kayo mga ampalaya ng email kaya kayo ganyan? Di ba? Pwede dito, Sir Mag ang ng RIRS. Talaga ba? Pwede. O, sana magkaroon ng bayag to palang itong BRI. Tama. Diba? BIR. BIR. Dapat magpasa ng batas. Tuloy natin. Pwede nga. Wala, kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo. Tama nga pala, Virginia. Kailangan din pala nila mag-submit sa BIR ng yearly nila. 'Di ba? Tama. Makukwenta riyan. Ay bagay ko kasi ang katwiran ata niyan, hindi yung rapid tulpo in action hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata may-ari. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari, di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. May nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Yan totoo doon, foundation. Bakit parang hindi nila alam? Or alam nila, pero ginagawa nila parang sarcastic. Parang sarcastic na lang ginagawa nila. Pero alam nilang foundation yun. Tuloy. Sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito maliwanag na income ito. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin. Dapat nating makita yun. Pagka gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yun. Ito naman ang binabanggit natin ito. Hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas po ng YouTube o doon sa kanilang net worth. Pwede naman i-dispute, hindi ba? Sabi makita natin kung sino ngayon na nagsasabi ng totoo. Ayan, Kasi meron pa sila dito yung... So yan, no? Tama pagka nanonood to si Marcolita Carton, di ba? Malamang. Malamang nanonood dyan. So, ayun, no, mga kamag, no? Pag naimbestigahan ito, no? Sana may gawin si Kong Marcolita, no? Sana may gawin siya, para maimbestigahan yan, Kasi pag nangyari yan, yun na. Yun na yun. Yun na yung pagbagsak ni Rapi Tulfo. Kasi, pagka nangyari na, yung pala foundation dati, hindi napupunta talaga sa charity. Di ba? Ibig sabihin lang yan, ang tagal na panahon ng niloloko ni Rapi Tulfo mga tao. Di ba? Sabi ni kaya dyan nagkamali si RT nung pumasok sa politics yan. Oo. Yun sa SALN, no? Pagpasin ng SALN. Di ba? Malamang hindi niya isasama yan, Yari ka. Natatawa ako sa co-host niya, lakas mang sulsol. Hindi kaya napatulpo rin. Oo nga, no? Di ba? Mukhang napatulpo nung araw to, Kasi halos every week tinatopic niya, Or baka talagang nanonood sa kabatas, no?
kay Attorney L. Sabi ni Turbo Rider, magsisenador kaya yan si Marcoleta. Parang plano niya. Pag ito naging senador, may bayad to eh. Sabi nga niya, di ba, kung binubuli niya ang mga senador, kami mga ibahin nyo kami sa Kongreso. Di ba? Napunta sa branded na damit ng mga sapatos. Di ba? Di ba? Natuloy. Yung rapid tulpo in action income, sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. Ooh. In 30 days naman daw po. 23? Opo, 23.3 thousand US dollar. 23.3K. No? 1 week lang yan, ha? 1 week lang yan. In last 7 days. Times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million Opo. in the last 90 days. Mm-hmm. So times 57 divided by 3. Mm-hmm. 24.6. So yun po, mga ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong, ay yung kanyang pagtulong at ang kanyang yung pagtulong na yon na malalambungan ngayon ng pagdududa. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa... Yun, Kahel, shoutout sa iyo. Late ka, no? Galing kay Miss Alona, sabay pala kayo ng LSO nga eh. Morning, Mag. Corazon ko, shoutout sa iyo. Sa pagtulong na yon ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera. Yan ang issue dyan. Well, minsan po sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay 2 weeks ago, nakita ko yung ilang thread sa mga... Manong, willing ako mag-donate. Makasuhan mo lang kahit isa sampalaya malapit na sahod. Wait lang. Okay lang. Taka na lang doon sa pakiano naman sausaw yung link ng natin. Sausaw. Paki-comment yung link ng natin doon sa GoGet Fund. Tuloy natin na. Nagsasabi sa atin, kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan eh. Kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako O diba? Yun kasi naman talaga ang totoong pagtulong. Yung hindi mo yung kailangan kuha na ng video. Diba? Ano sabi ng comment kanina? Pag walang video, walang tulong. Diba? Sabi niya, it applies to him. Yung sinasabi niya na Senado na I open a can of worms. Yan naman ang ginagawa niya eh. Diba? He's open a can of worms eh. Kagaya, diba kaya nga sinita na siya ni Pia Cayetano eh. Ginugulo niya eh. Dahil kung nag-stay sa RTI, hindi sana mabubunyag lahat ng mga kamalian niya. Yeah. Diba? Hindi na sa sarili niya. Dinami niya pa ang Senado. Babagsak yung Tulfo kasi ang yaman niya ay galing sa panggugulang sa mga pobre, hindi galing sa mabuti. Medyo agree ako dito. Kaya lang, mauublo tayo dyan. Tato, good morning. Okay, sige. Good morning. Kahit sabihin pang non-stock yung RTIA Foundation, may conflict of interest pa rin si RT dahil sa public officials. Siya at sumasahod mula sa buwis ng mamamayan. Gising Mr. Senate President. Iyon, ito pa. Tama to eh. Kanina ko pa sinasabi, di ba? Bakit parang walang ginagawa ang Senate President? Di ba? Sige, gatong pa dyan. Sa Gcash lang ako, ayoko ma-post name ko. Sige. Kunin mo na lang kay Teacher Mark. No? Kunin mo na lang kay Teacher Mark. Ito sinasabi ko isa pa.
yung conflict of interest. Di ba, minsan, yun nga, sinabi ko na kanina, no? Galing ng Senado, nag-cut ng hearing, and then, yun pala, pupunta ng RTIA. And kinontent ito ni Attorney Claire, no? At nasabi nga niya doon, pagnanakaw ng oras. Hindi ka nga nagnanakaw ng pera ng bayan, but nagnanakaw ka ng oras. Ganun pa rin yun. Parang corruption pa rin. Okay? Bukod dyan, yun na nga, foundation ang RTIA na hindi natin alam kung saan ba napupunta yung kinikita ng RTIA. Diba? Hey, Dennis Velasco, shoutout sa'yo from Iceland. Yan. Shoutout sa mga kapwa natin Pilipino dyan. No? Ingat-ingat po tayo dyan. Masyado maraming yelo dyan. Kung private sector, yan si RT, sibak agad dyan dahil sa moonlighting. Oh. Diba? Kaso parang masyadong malakas. Bablog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na So dito parang sinasabi ni Kong Marcolita na hindi siya nakakatulong. More on nagagamit ang mga Tulfo fanatics. More on nagagamit yung mga naniniwala na ang RTIA ay nakakatulong. No? Hindi nila makita-kita yung side na yon na sila ay ginagamit lang at napagkakakitaan. Ito yung pinupunto rito Tama? Ito yung pinupunto ni Kong Marcoleta rito Yeah, pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Di ba? Di ba? Yung pagtulong ko, hindi ko kinakailangan kumita ako ng pera. Kasi pag tumulong ka, minus yun sa pera mo. Hindi yung pag tumulong ka, mas malaki pa yung babalik sa'yo. Diba? Pagtulong ko, legitimate. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun. Sabi ni Teresa, di natin sure kung di ba nagnanakaw ng pera. Well, mahirap tayo magbintang ng ganyan. Ano lang yung project niya sa budget niya? Bawat 300 billion. 3 billion lang. 3 billion lang yun. Tapos 300 million yung sa Kongreso. Mahina tong si Subiri. Sana mapalitan na sa 20th. Alam niyo kung sino gusto ko dyan na pumalit kay Subiri sana? No? Si Pia Cayetano. Gusto ko si Pia Cayetano maging presidente ng Senado. Dinog show si RT ng 3. Di ba? Tama si Kayo Dinog show talaga siya. Hindi nila nakikita yung big picture, yes. Diba? The biggest picture nila nakikita. Sir Simig Subiri bulag sa SP. Daming palpak ng mga senador, lalo na sa hearing na yan at di sumusunod sa rules ng Senate. Yeah. Di ba parang gusto pang kontrahin si Pia Cayetano? Nung nagsalita si Pia. Yun Baka kaya ko pa siyang higitan Pwede nga po naman. Diba? Well, kaya si Kamatis Analysis Unit, isa sa pinakamatalinong vlogger ng Kabatas. Hanapin mo na yan. Sub na kayo dyan. Sub din kayo kay Sausaw Subscribe din kayo dito kay Sausaw. Isa ring magaling na vlogger yan. Pag tumakbo si Marcoleta, kakampanya ko yan. Yes, ako rin. Galing sana magkaroon na ngayon. This time. Oh, sorry, 3 billion lang pala. Dinadagdagan mo Sana ang i-content at imbestigahan din ni Rapi Tulfo ay ang manipis na kuryente. Yun nga po ang pinag-usapan natin kanina pa. Yun nga ang pinag-usapan natin kanina pa.
Sabi ko nga, yung napag-usapan nga dito, medyo late siguro po kayo sa Sir Jun Daroy. Yun nga. Sana nga mabuksan na yung nuclear power plant. Yun po naman, sinasabi natin. Kasi sana mapagtuunan ni Rapi Tulfo yung sabi ko kanina, sana mapagtuunan ng pansin ni Rapi Tulfo yung power plant. No? Sana pag-aralan niyang mabuti. No? Sana pag-aralan niya mabuti dahil ito yung sagot sa sinasabi niyang mga pobre. Mahihirap. Meron tayong yung GoGet Fund. So ano naman yung link ng GoGet Fund? Kaya mo ba? Paki-comment yung GoGet Fund natin. So. Oh, yun nga eh. Paki-send mo dito yung link ng Ito yan eh. Iba nagagalit kasi alam niyo naman kung mantakin niyo ang followers niya 27 million kung ang kanya pong followers ng kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nagko-follow sa kanya. Sa akin kasi Jen, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin na ililig halimbawa pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process eh. Diba? Lalong lumalala yung problema. Hindi nagkakaroon ng healing process. Bakit ka mo? O halimbawa, nanalo yung kabilang panig. No? Nanalo sila sa pagpapatulfo. Paano naman yung kabila? Diba? Habang buhay na kahihiyan ang mararanasan nila. Kaya walang healing process dyan sa RTIA. Na ito yung hindi makita-kita talaga ng mga Tulfo fanatics, no? Bulag na bulag sila. Doon sa kakapiranggot na tulong na sinasabi nilang na at least nakatulong. Di ba? Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung Kahil may communication ba kayo ni Teacher Mark? Kay Teacher Mark nyo kunin yung yung sa GCash. No? Hindi ko kasi pwedeng i-post dito eh. Sabi ni Turbo Rider, kay Subiri na din nanggaling na sana mga abogado, di ba? Tapos, hindi niya makontra-kontra si Rapi Tulfo. Napakababa ng output nila, unti lang ang mga nadadraft na bills. Tapos, pag yung nadadraft pa ni Rapi Tulfo, puro palpak pa. Diba? Wala. Grabe, 2 years na. 2 years na, maski isang batas wala pang naipapasa si Rapi Tulfo. Sayang ang boto, sayang ang pera. Sayang ang oras. Sabi ni Dennis Pilas, kapag nakapasok sa Senado yan si Marcoleta, sigurado bababa kuryente natin. Sir, tanong lang, sino ba may-ari ng Meralco? Sino ba may-ari ng Meralco? Di ba yan? Di ba San Miguel pa rin yan? Alam ko San Miguel yan eh. Yun, salamat Janeta, salamat. Sabi ni Amo ni Tulfo may-ari ng Meralco, mukhang malabo may baba. Sino ba yun? Mr. Paricoy, yung amo niya doon. Nabanggit niya yan dito dati pa nung mga nakaraang live ko eh. Kaya daw hindi gumagalaw itong si Rapi Tulfo kasi amo niya yung nasa TV5 din na may-ari. Oo. Di ba dating kuwang ko may-ari ng TV5? Yung asawa ni yung asawa ni pangalan nito? Yung asawa ni Barreto? Pangilinan. Manny Pangilinan. Oo nga. Sabi ni Teresa, konsentidor si Subiri, halata kaya niya pagtakpan ng mga violations ng Senate. Di ba?
Buti nga nandyan si ano eh. Buti nga nandyan si ano eh, pasalamat pa tayo, mayroon pang Pia Cayetano. 'Di ba na talaga namang ano, mahusay. Tuloy. Goal na kinakailangan mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing. Wala yun eh. Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog eh. Hindi ba? Opo. Sabi ko nga sa'yo. Rapi Tulfo, wala daw sa hulog yung format ng programa mo. Eh, dito, sang-ayon ako. Kay Kong Marcoleta. Di ba mga kamag? Wala sa hulog. Eh yung kayang host, nasa hulog kaya. Yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million. Opo. Yung naniniwala sa kanya, noon tungkulin din natin na kailangan natin nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun. Yes. Yes. Kaya nga, nandito tayo mga kabatas na vloggers, no? Even mga members naman, ang gagaling kasi ng mga nagko-comment dito eh. No? Sa mga live natin. No? Parang enlightening na rin sa mga sa mga Tulfo fanatics. At trabaho nating lahat 'yon. Hey, Obscure, shoutout sa'yo. Cesar Sindugan, shoutout sa'yo. Sabi ni Turbo Rider, kaya nga kahit i-demonetize pa ni Tulfo yung YT niya, conflict of interest pa rin dahil boss niya yung may-ari ng Meralco. Papatawag ba niya sa Senado? Siyempre hindi. Tama. Boss mo yun eh. Sumundagukan ka nun, boss ka nga. Kaya pala malabo may ibaba kuryente, dapat patumakbo. Yun nga sinasabi ko, no? Sana mag-resign na lang siya. Kung hindi niya kayang gampanan, no? Yung kanyang committee, mag-resign siya. Bigyan niya sa iba. Ma'am Emily Soldnier, shoutout po sa iyo. Good noon, good afternoon. Sa taga USA po yan si Ma'am Emily Soldnier. Ayan. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama. Di ba meron pa tayong meron pa tayong paniniwala na yung 27 million magto 28 million na nga eh. Di ba? Pero may mga nagsasabi na yung iba doon mga bot lang. Marami daw doon ng bot lang. Imagine, 27 million. Ilan ang views niya sa mga videos niya? Pinakamalaki na ngayon, 2 million. Diba? 27 million yun na subscribers. Dalay. Po kayo. Oho. Well, sana maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito kong, no? Sabi ko nga sa inyo. At saka marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung programa natin, kinukuha nila tapos reaction video. Ayun, no? Nakita ko nga, biniyak. Reaction video. Siyempre po, maganda yung topic niyo eh. Basta Rapi Tulfo yan, matik yan. Reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama. Anyway, no, buti sila. Hindi tayo kaka-copyright. Alam nilang ginagamit natin yung video nila. Diba? Alam nilang matik yun. Gagamitin natin yung video nila. At least hindi sila nang kaka-copyright. Hindi kagaya ng RTI. Yung damot-damot nang kaka-copyright. Hindi dahil sa kaibigan mo siya, hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po. Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya. Kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Yan totoong kaibigan. Di ba? Yung sinasabi ko, kung sinasabi nila na
na kaibigan ni Marcoleta yan, si Rapi Tulfo, bakit ginaganyan? Kasi nga totoong kaibigan to. Di ba? Sinasabi niya yung katotohanan. Sana mamulat. Binibili lang niya para kunwari umaangat-angat pa yung followers niya. Ganun ba yun? Biruin mo, ina-hijack niya yung ibang committee para mag-grandstanding. Tapos sarili niyang committee nilalangaw na, grabe, sunod-sunod ang brownout dito sa amin. Diba? Yung sinabi ni Marcoleta last week na hindi napagkakatiwalaan ng amo empleyado pag nagpatulfo, ayan ang nangyari. Yan yung content natin nung nakaraan, no? Yung sa construction. Diba? Imbis na maayos, malamang nawalan pa ng trabaho yung mga taong nagpatulpo na yan. Yung mga factory work, yung mga trabahador. Maniwala ka dyan, sobra kalahati yung virtual dyan. Figure lang yan. Talaga ba? Di mo maniniwala, lahat ng 28 million totoong tao. Kaya nga talaga ng question naman talaga makikita mo yun sa views Higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. So yung kumisan, mali yung kanilang title Hindi na siguro sila magkaibigan. Hindi po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang wala akong title na ganun kung Hindi ako nag-title ng ganun. Ngayon lang pala nagtanong ako kung friends ba talaga sila. Kasi nga, ito naman yung point ko doon sa title ko na yon. Yan, makikita nyo naman dyan sa yung sa screen ko. Yan Friends ba talaga sila? Kaya ako nagtatanong ng gano'n kasi ito talaga yung point ko. Kasi kung totoo ang kaibigan, hindi mo kukonsintihin si Rapi Tulfo. Di ba? Instead, tuturuan mo siya kung ano yung tama. At sana nga, makinig. Hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Pero sana, kung mapanood to ni Rapi Tulfo, sana maintindihan niya na yung kaibigan niya ay tinatama siya. Kaso ang problema nga, tumatanggap ba ng mga ganitong di ba, payo si Rapi Tulfo? Malamang hindi. Di ba? Ang dami niya ngang mali sa mga pinagsasabi niya sa Senado, di ba? Sa dami ng abogado niya. Diba? Malamang tinuturuan siya pero ni isa doon wala siyang pinapakinggan. Dahil ang inisip niya, palagi lang siyang tama. No. Well, aywan ko lang po sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo, sana gawin din niyang segmento, ito may kinalaman sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy at ma-discuss din niya sulsul din talaga to sa kabatir ng mas higit na nakararami. Gusto ko to. Kasi yung mga tanong niya talagang okay. Tapos meron pa siyang pag ganito, pahabol na ganito. May kinalaman sa enerhiya ng ating bansa. Baka kaya din po niya, di ba? Kasi hindi magbabiral yung kuyang. Ano ba? Kaya talakayin nga doon sa sa kuryente. Ang problema ganito Ito personal na nangyari, at alam ko ito. Merong pumunta tungkol ito sa sa lupa na sakahan. Okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tiyuhin. Yung amain sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa... Ito sinasabi ko, ito yung mga kasi sinabi naman niya sa isang programa niya noon na hindi sila tumatanggap ng mga problema sa lupa. Hindi sila tumatanggap ng mga problema sa lupa. Di ba? Kaya hindi lahat ng kaso tinatanggap nila. Kung totoong pagtulong ang ginagawa nila dyan, kahit anong kaso pa yan, tutulungan nila yan. Ay hindi. Pagdating sa mga lupa-lupa, wala silang tulong. Doon sa babaeng pamangkin, Pinamana, opo. Ngayon, yung isa pa, yung humingi ng tulong dahil yung pamangkin niya ay operahan. Naalala niyo ba yun yung kinontent ni Kayo? Na kinontent din natin. Diba? Ang sabi sa kanya, ang tinutulungan lang doon yung mga kaso-kaso. Sinabi sa kanya. So, ano yun? Selective din talaga sila. Yun naman ang totoo doon. Selective sila. Diba? Dapat ipahiram muna ni Senpi team niya kay Tulfo.
Loko ka. Malabo mag-sorry yan. Hindi mo talaga nagsasorry yan. Nagsasorry yan pero kasunod nun, titirahin ka. Kuya Mag, di ba tinatamad? Oo. You can teach all dogs. New tricks, tool for all dog. Literal na dog show ito. Kaya na mag-brown out para walang manood. Sul pa siyang itim. Para siyang itim na konsensya na bumubulong-bulong sa tenga ng Oo nga eh. Di ba? Foundation sila eh. Dapat tulungan nila. Hindi nga eh. Di ba? Tuloy. Nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun, Okay. sabihin mo ka ako, tulungan natin. Isang araw punta tayo kay Secretary Sa DAR. si Conrad. Estrella. Conrad Estrella. Opo. Kaibigan naman natin si Secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talaga pumunta doon. Okay, opo. Siyempre tayo naman, wala naman tayong problema doon. Opo naman, oo. Ngayon, after 1 week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. In-schedule siguro. Kasi nakapila siya. Opo. Tinanong namin kung siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nakausap niya at ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. Yun. Pero, higit na 1 linggo siyang nakapila. Imagine that. 1 linggong nakapila. Tapos sasabihin lang sa'yo, hindi kami po tumatanggap ng problema sa lupa. Ang sakit naman nun. Di ba? Pag nagpatayan na magkakawi sa lupa, saka ikaw content. Siyempre, viral na yun eh. Ako nga kitang-kita ko mismo na may mag-ina sila, may sakit yung bata. Hydrocephalus. Inirefer lang sa DSWD. Di ba? Tapos ilang araw pumila yan, yung mag-ina na yan, malamang. May tanong ako, taga-Pinas, sa taga-Pinas dyan, meron na bang batas na ipinasa si Puto? Wala nga po, ma'am eh. Meron na pinasa, kaso bagsak po lagi. Lagi failed. Yung shoutout, Sir Ma. Good morning sa lahat. Good morning sa iyo, Francis A. Late ka yata. Tuloy natin. Okay. So kung sinasabi nila na hindi po, dito madaling makakuha po ng ano eh. Ng slot. Isang example lamang yun. Isang example lamang yun. So hindi pala siya nag-ano na yan yung yung ganyang pagpila. Yan ang hindi alam ng mga nanonood sa Rapi Tulfo in action. Kaya kamping-kampi sila kay Rapi Tulfo kasi ang nakikita lang nila sa TV is yung nakakatulong, as in nakakatulong talaga. Pero hindi pa nila naranasang pumila sa RTIA. Kaya karamihan ng mga pumipila doon, no? Nawawalan na ng paniniwala sa RTIA. Doon lang nila nare-realize, no? Pero kung makikinig lang sila sa atin, papanoorin nila tayo, kami mga vlogger ng Kabatas, hindi sila maniniwala sa amin. Ang gagawin pa nila is magagalit sila sa amin mga vlogger. Kasi sinisiraan daw namin si Rapi Tulfo. Kasi nga, hindi pa nila naranasang pumila. Di ba? Hindi pa nila naranasan yung mga naranasan nila Blackbird, saka yung kinukwento ni Kong Marcoleta. Di ba? lupa kasi mahirap i-dramatize yun eh. Ay, opo. Mabusisi yun. Komplikado yun. Pero kapag yung awayan ng awayan ni Kulasisi at saka ni ganito, talagang magiging ano to. Alam na alam ni Kong eh. Alam na alam ni Kong. Kasi nga kung viral, pag ganyan. Magiging viral ito, magiging, baka tama nga naman itong mga estimates na ito ng kinikita. Anyway, basa po kami ng ilang mga reaction. May kadalaman sa ating Vox Populi. Support natin. Sabi po ng ating caller, dapat seryosohin natin Jessie ng Pasay. Facebook naman po tayo.
Kung dagdag ko sa punto na yan, Kong, ito totoo, ang balik ng ating industriya ng energy.